Sinabi pa ni Senate President Francis Chis Escudero na hindi susundin ang line of succession sakaling mapatalsik bilang Vice President si Sara Duterte. Sa pulong balitaan, sinabi ni Escudero, susundin lamang ang line of succession kung sabay na nawala ang Presidente at Vice Presidente. Nasa kasaysayan na rin ani ito kung saan nung napatalsik nga si dating Pangulong Joseph Estrada, pinalitan ito ni dating Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Dito ay nabakante aniya ang pwesto ni Arroyo at nag-appoint ito mula sa Kongreso. Ngunit bago ihirang o i-appoint ang papalit sa pwesto, kinakailangan na nasa 40 anyos pataas. Ngunit dapat taglay pa rin ito mga kinakailangang requirements katulad na lamang ng Filipino-born citizen, registered voter, residente sa bansa at kayang sumulat at magbasa. Ang mapipiling papalit aniya ay kukumpirmahin sa pamamagitan ng majority vote ng Kamara at maging ng Senado. Samantala nang matanong naman si Escudero kung may opsyon na mag-inhibit ang isang mabatas, aniya ang pagtanggi ay karapatan ng sinuman at hindi pwedeng pagpasyahan. Narito ang kanyang paliwanag. Hindi susundan yung line of succession. Yung line of succession, papasok lamang yan kapag sabay na ang 1 at 2, sabay na wala ang 1, 2, 3. Doon lamang papalit ang pangatlo o pangapat. Nakita na natin nangyari yan. Nung natanggal si dating Pangulong Estrada, pumalit si then Vice President Arroyo, na bakante ang Vice President. Ang ginawa niya, so hindi sabay na bakante. Nag-appoint siya mula sa Kongreso. Ang age requirement ng congressman ay 25 years old. Ang age requirement ng senator ay 30 years old. Ang age requirement ng presidente at vice-presidente ay 40 years old. So, limitado ang pwede liin ng Pangulo na magiging ikalawang Pangulo mula sa Kongreso na ang edad dapat 40 pataas. Inang paliwanag ni Senate President Francis Chis Escudero.